ang mga aral ng Ebanghelyo na nilalabanan ng Iglesia ni Cristo, ni Ginoong Manalo. Kasi, kung sila'y naglapit ng tao sa katwiran, ibig sabihin, nasang-ayon sa Ebanghelyo ang kanilang pangangaral, ang kanilang pamumuhay. Ang isa pong ayaw ng Ebanghelyo ito, sa isang talata ng Efeso, ganito ang ating mababasa. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Ang sabi po ng Biblia, ng Ebanghelyo, pagkatakwil ang wika ng kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa atin ng katotohanan sa kanyang kapwa. Ngayon, yung mga tinuruan ni Ginoong Manalo na nagsisisulat sa pasugo, na ilapit kaya sa katwiran, na ialis kaya ang kasinungalingan, ano o itinuro ni Mr. Manalo sa kanyang mga ministro na sumusulat sa pasugo? Doon po sa issue ng pasugo, 1954, page 5 and 6, ayon doon, noon daw 1949, 4 na milyon ang kaanib ng Iglesia ni Cristo at 2 milyon ang botante. Yan po, August 1954 issue of the Pasugo, page 5 and 6. Ngayon, ayon din po sa senso ng ating pamahalaan, 1948, 88,125 ang kaanib ng Iglesia ni Cristo ayon sa senso ng pamahalaang Pilipino noong 1948. Sa nakatid, kung totoo ang census ng kaanib o ng gobyerno Pilipino na mayroon lamang 88,125 na kaanib noong 1948 ang Iglesia ni Cristo, lalabas mula sa 88,000, lumundag sila ng 4 milyones, 4 na milyon. Nadagdagan sila ng mahigit na 3 milyon at 900,000. Oo nga, 88,000. Nadagdagan sila ng mahigit na 3,900,000 sa loob lamang ng isang taon mula ng 1948 at 1949. Pero aalamin natin kung katotohanan yan. Noong pong 1950, ito, ang wika ay mayroon 2 milyong kaanib. At ito'y sa issue ng Pasugo ng Disyembre 1955. Pahina 35 hanggang 36, Abril 1963, pahina 6. Noong 1949, ayon sa kanilang pasugo, ang kanilang membro 4 na milyon na. Noong 1950, at 2 milyon daw ang botante. Ngayon, noong 1950, pagkalipas na isang taon, 2 milyon na lang ang kaanib uli ng Iglesia ni Cristo, ayon din sa kanilang pasugo noong Disyembre 1955. Ngayon, noong 1951, sa pasugo ng Hunyo 1951, page 24, meron daw silang 2 milyong kaanib. Sa makatid, from 1950 to 51, nanatiling 2 milyon ang kanilang kaanib. Noong 1955, sa pasugo noong Hunyo 1964, pahina 23, sila raw ay 1 milyon ang kaanib. Nabawasan uli ng 1 milyon. Sapagkat noong 1951, 2 milyon ang kanilang kaanib. Noong 1955, 1 milyon naman, ayon din sa kanilang pasugulan. Noong 1960, nagsensong muli ang pamahalaang Pilipino. At ang census noong 1960, lumilitaw na meron lamang 270,104 na kaanib ang Iglesia ni Cristo. Noong 1961, batay sa
Manila Times, October 13, 1961, dun sa Guevara's column, mayroong 4 na milyong kaanib daw at mayroong 1 milyong butante. Noong 1963, sa Sunday Times Magazine, April 28, 1963 issue, sa page 22, ay mayroong 3,500,000 kaanib. Noong 1964, 3,000,000 kaanib ang Sunday Times Magazine, August 1964. 4,000 kaanib naman daw ang napaanib sa taong ito ayon sa pasugo ng 1965, page 19. Noong 1965, ang kaanib daw ay 4 na milyon at 1 milyon ang butante. Ito naman ang matatagpuan sa Philippine Herald, November 1, 1965. Noong 1965, tinanong muli ang mga Iglesia ni Cristo kung ilan ang kanilang kaanib. Aayaw nang magsabi ni Ginoong Eranio Manalo. Ito'y ayon sa Manila Daily Bulletin noong November 5, 1965. Noong 1966, 5 milyon daw ang kaanib ayon sa Manila Times May 9, 1966 issue sa Hall of Fame. Sa pasugo ay Hulyo 1966, page 6. Dito makikita nyo kung gaano ang naiturong pagsisinungaling ni Ginoong Manalo sa kanyang mga kaanib. Partikular na sa mga nagpapalabas ng issue ng kanilang magazine pasugo. Kung makikita ninyo sa inyong mga TV screen ang mga bagay na ito at mayroon kayo ng mga pasugong binabanggit dito, makikita nyo ang contradictory na pahayag nila sa mismong kanilang pasugo. Hindi na tayo particular doon sa sinasabi ng Manila Times o ng Philippine Herald. Hindi na natin binibigyan pa ng imposisyon yung census ng pamahalang Pilipino. Hindi na natin yun ang pinibigyan ng mabigat na pagpansin. Yun na lang mga sinasabi ng pasugo, up and down po fluctuating Ano, 1951, 2 milyon daw ang kanilang kaanib. Noong 1950, 2 milyon din ang kanilang kaanib. Noong 1949, 4 na milyon naman daw ang kaanib nila. Ayun. Noong 1961, 4 na milyon naman ang kaanib. Kaya, ito, kung papansinin ninyo, mga kababayan, ang mga pahayag na ito ng Iglesia ni Cristo, dito lang ay isang napakalaking pruweba na para mapatunayan natin hindi nailapit ni Ginoong Manalo ang kanyang mga inakay sa katwiran, kundi naakay niya sa iba't ibang pahayag na may kasinungalingan at hindi totoo. Sabagay, alam natin ang layo ng Iglesia ni Cristo, kaya nila pinatataas ang census o ang bilang ng kanilang kaanib. Ito ay para maka-atraka sila ng pansin ng mga politiko na noong panahon yaon ay malakas ang pananalig na pagka sila'y kinatigan ng Iglesia ni Cristo ay mananalo sila. Ngayon, ito ay isang diwa na naituro ni Ginoong Manalo sa kanyang mga kaanib na yung bang pagpapa-impress. Kaya miski panoorin ninyo ang mga issue ng kanilang pasugo, karamihan dito ang sinasabi yung kanilang kapilya, yung malalaki, yung mga bagong kapilya. Ngayon lang po ako nakakita ng isang relihiyong nagpapanggap na sa Diyos na ang itinitindi sa kanilang pagmimisyon ay yung mga bagay na material. Yun ang punto ng kanilang mabigat na pagpansin. Yung bang mga bagay na material. Kaya makikita po ninyo dito sa kanilang pasugo, noong kanilang 50 anibersaryo at halos lahat ng pasugo'y dala-dala ito, puro mga litrato ng kapilya, mga malalaking bahay-sambahan ng wika, ayan, mga kagilagilalas na bahay-sambahang nagkakahalaga ng milyon-milyong mga piso. Ito ang umuukupan ng malaking bahagi ng kanilang mga pasugo at ang malaking bahagi ng kanilang salapi talagang dyan nila ibinibigay para ma-impress ang tao, maging dun sa bilang ng kanilang mga kaanib. Sa Biblia po, hindi ganyan ang diwang daladala ng tunay na relihiyon sa Diyos.
Pakinggan niyo ang sabi ng apostol na si Pablo. Sa ikalawang Korinto 4:18, ganito nakasulat. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Tingnan ninyo ang punto de vista ng mga apostol. Kami ay nagsisitingin ng wika ng mga apostol hindi sa mga bagay na nakikita, kundi doon sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat yun ang wikang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Dadapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya magkaiba ang diwa nung inilapit ni Kristo sa katwiran kaysa doon sa sinasabi ni Ginoong Manalo na inilapit daw niya sa katwiran. Magkaiba sila ng pananaw. Bakit po? Ito po ang mga inakay ni Ginoong Manalo na turo ang maging pananaw sa kapilya, malalaking bahay-sambahan. Yung inakay ni Kristo, ang naituro ito. Tumingin sa bagay na hindi nakikita. Doon sa bagay na eternal, sapagkat yung nakikita ang hikay may katapusan. Pakinggan nyo dito sa isang talata ng Filipos, Kapitulo 2, o sa isang talata ng Colosas, Kapitulo 3 at versikulo 1. Ganito ang pananaw ng mga apostol. Kung kayo ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, at huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ang wika ni Apostol Pablo, sa mga Kristiyano ng una, ang hanapin ng wika ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Dito sa kanilang mga pasugo, hayag na ang kanilang mga isip nakalagak sa mga bagay na panlupa. Malalaking kapilya, mga magagandang bahay-sambahan, mga malalaking pag-aari. Yan. Yan po ang kanilang pinanghahawakang madalas. Sa banal na kasulatan ko, mga kababayan, hindi ganyan ang naging diwa ng mga inilapit ng ating Panginoong Kristo sa katwiran. Isa pa, hindi ipinagmamalaki ng mga unang Kristiyano ang kanilang bilang. Hindi tuwin na merong sinasabi, kami 1,000 na, 1,000,000 na, 2,000,000 na, 3,000,000, 4,000,000, 7,000,000 na kami. Wala hong ganun eh. Kung nagbasa kayo ng pahayag ng isang Kristiyano sa Biblia na ipinagmamalaki yung kanilang bilang. Ayan. Wala po tayong mababasang ganun. But they are very curious about their number, about the census. Wala tayong mababasang si Apostol Pedro, mga kapatid, 7,000,000 na tayo. O, mga kapatid, sabi ni San Pablo, tayo 5,000,000 na. Para umatra ka ng pansin ng tao, hindi po ganon. Walang ganon sa Biblia. Basahin niyo po ang buong Biblia. Ibig sabihin, iba yung nataglay na diwa ng mga inakay ni Ginoong Manalo sa nataglay na diwa ng inakay ng tunay na ibong mandaragit na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila naturuan ng kayabangan ng pagmamalaki, sari-saring pag-iimbento ng kahit na hindi totoo ilalagay at isusulat sa imprenta na sila'y 3,000,000 na o 5,000,000 na o 4,000,000 na. Wala pong ganun ang mga hanay ng mga unang Kristiyano. Kaya dito sa parting ito, hindi ako naniniwala na si Ginoong Manalo ang ibong mandaragit. Karapatan ko yung hindi ako maniwala sapagkat I am guided by the Spirit of God in the Bible
nakikita natin yung espiritong daladala ng mga Kristiyano at yung espiritong daladala ng mga Iglesia ni Cristo na para sa akin ay hindi mga Kristiyano. Bakit po? Iba sila sa mga Kristiyano. Mga Kristiyano, hindi mapagmalaki din sa kanilang mga kapilya. Sila, ganun ang gawa nila. Mga Kristiyano, hindi mapagmalaki kung ilan na sila, sila ganun ang gawa nila. Kaya hindi mo makikita sa Biblia yung kanilang aktwasyon. Ang mga Kristiyano ng una, hindi nakialam sa politika na masyadong pag hindi ibinoto yung kandidato mong nangangasiwa, matitiwalag ang isang Kristiyano. Wala pong ganun sa banal na kasulatan, mga kababayan. Wala pong ganyan. Ngayon, hindi natin nga po pwedeng mapaniwalaan kung tayo mapagsuri ng aral ng Biblia na si Ginoong Manalo ang ibong mandaragit, sapagkat yung ibong mandaragit, inilalapit nun yung tao sa katwiran, at yun nga si Kristo, na siyang naglalapit ng tao sa katwiran. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Efeso, yun ang trabaho ng ibong mandaragit, ilapit yung mga nalalayo sa katwiran. Sabi dito sa Efeso 2, versikulo 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang sinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. At inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit ang kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, yung mga taong walang kapayapaan, malayo sa katwiran, nalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yun ang wika ni San Pablo. Kaya kung talagang si Ginoong Manalo ang ibong mandaragit, kailangan mapatunayan niya na yung mga taong naakay niya ay nalapit sa katwiran. Unang-una, hindi naalis ang kasinungalingan sa mga naanib na itinuruan ni Ginoong Manalo ayon sa kanilang pasugo. Hindi po pwedeng totoohin ito. Mga kababayan, kayo man ang mag-assess, hindi niyo sasabihin totoo itong sinasabi ng pasugo na noong 1954 sa page 5 and 6 of the pasugo, 4 na milyon daw sila at 2 milyon ang butante. Ngayon. Tapos, ibig sabihin kung 2 milyon ang butante, 2 milyon yung hindi butante, ibig sabihin 2 milyon sa kaanib yun mga minor de edad. Yan. Yun ang ayon sa pasugo. 49. At ito ay laman ng pasugo 1954. Noong 1950, sa pasugo rin ng Disyembre 1955, pahina 35-36, 2 milyon daw sila noong 1950. Sa makatid, sa pagitan ng isang taon, kung totoo yung 1949 na issue, 4 na milyon, noong 1950 naging 2 milyon na lang, natiwalag siguro yung 2 milyon sa mga kaanib. Ganun yata ibig sabihin, pero yung po malaking kasinungalingan. Yan isa sa mga pruweba ang hindi nailapit ni Ginoong Manalo yung kanyang mga tauhan sa katwiran, sapagkat naturuan niya ng hindi pagtatapat. Ngayon, diyan lang po ba natin dapat nasuriin ang mga aral na naituro ni Ginoong Manalo sa kanyang mga inaakay? Meron pa po tayong pagtutuunan ng pansin. Ang katwiran ng Diyos ay ang Ebanghelyo, ating pong nabasa kanina. Dito sa Ebanghelyo, ang wika ni San Pablo ay nahahayag ang katwiran ng Diyos. Ano-ano ba ang mga katwiran ng Diyos na nasa Ebanghelyo na hindi po itinuro, na kung itinuro may iniatras ni Ginoong Manalo? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Timoteo. Ito nasa kapitulo 2 at versikulo 9. Ganito ating mababasa.
Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ito po'y pangungusap ni San Pablo. Bahagi po ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng apostol na si Pablo, sa kanyang Ebanghelyong itinuturo sa mga Hintil, ang mga babayang ikay magsisigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Sabi po nung matatanda, nung una raw sa Iglesia ni Cristo, bawal ang mag-alahas. Yan. Bawal yung mahigsing damit. Bawal yung ang mga babae mahalay ang pananamit. Nung una. Pero nung bandang huli, siguro, dahil hindi masyadong dumadami ang miyembro, pag maraing bawal, inalis ito uli ni Ginoong Manalo. Pwede na uling mag-alahas. Yung dati, pinagbawalan niyang mag-alahas. Alam niyo, wala pa pong sugo ng Diyos akong nabasa sa Biblia na balik-balik ang turo. Na ngayon ay bawal, bukas ay hindi na. Tapos bawal ulit, bukas ay hindi na. Wala pong sugo ng Diyos na ganyan, mga kababayan. Ang sugo ng Diyos sa Biblia, mayroon pong panatag na salita ng hula. Ibig sabihin ng panatag na salita, hindi pa bago-bago yun. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng Pedro, ganito po ang mga sugo ng Diyos. Sa ikalawang Pedro Kapitulo 1 at ang versikulo ay 19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ano po ang sabi ng apostol na si San Pedro? Kami ang ikay mayroong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan. Ngayon, pag sinabing panatag, hindi po topsy-turvy yun, hindi. Hindi yun bali-baligtad. Hindi yun pabago-bago. Hindi yun pabalik-balik. Itanong ninyo sa mga matatandang Iglesia ni Cristo, kung meron kayong kamag-anak, sa pasimula, bawal nila ang mag-alahas sa mga babae. Bawal yung masasagwat, malalaswang damit. Bandang huli, libre na yung mag-alahas ulit. Libre na rin ang magpantalon yung mga babae. Nakikita natin, mga Iglesia ni Cristo, ang mga miyembro na nagpapantalon na rin yung mga babae. Alam niyo po, sa Biblia, maging sa matandang tipan, bawal po ng Diyos yung ganyang klase ng pananamit kung ang isang tao'y Kristiyano. Pakinggan nyo sa isang talata ng Deuteronomio, ganito ang sabi ng Diyos nung una sa panahon ng matandang tipan. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki man ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Dito, pinakikita ko lang sa inyo, maging sa pananamit talaga, may batas ang Diyos. At sa panahon ng bagong tipan, hindi kong ulitin ang talatang ito sa unang Timoteo 2:9,
pakinggan niyong mabuti at basahin din sa inyong mga TV screen. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ayun. Dito mapapansin nyo, bahagi ng aral ng Ebanghelyo, yung pagtigil sa mga babae na sa masagwan damit. Ang gusto ng Diyos, mahinhing damit, matimtiman, mahinahon. Hindi yung mga hiyas-hiyas na yun, ang ginto, perlas, o mga damit na mariringal o mahahalagang mga damit. O yan ba? Nang kayo ba'y maamin sa Iglesia ni Cristo? Itinuro ba ito sa inyo ni Ginoong Manalo, mga kababayan? Kasi yung ibong mandaragit, ilalapit ka sa katwiran eh. Eh si Ginoong Manalo eh. Nung una'y bawal na eh, bandang huli inalis pa eh. Kumbaga, nailapit na inilayo pa niya uli eh, yung kanyang mga miyembro sa katwiran. Ito hindi pwedeng sabihin hindi aral ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng sino nang ito dapat labali-walain. Meron po akong charismatic na nakausap eh. Ano eh, Diyos naman ikaw, hindi tumitingin sa anyo eh. Ayun, ang sabi nila, hindi raw tumitingin ang Diyos sa anyo. O ngayon, eh hindi naman yun ang katwiran eh. Palagay na natin, hindi tumitingin ang Diyos sa anyo. Eh siya may utos dito eh. Kung mo ba hindi siya tumitingin sa anyo, hindi ka nasusunod dito sa utos na ito. Yan po ang pansin ninyo, mga kababayan. Kaya marami ngayon eh, pilosopong kangkong. Hawak ang Biblia, pero tutol din sila sa nasa Biblia. Nababasa rito, ang babae, gagayak ng mahinong damit. Oh, wala na may kwento yung damit, sabi ng iba. Eh kung wala pa lang kwenta yung damit, at dahil hindi tumitingin ng Diyos sa anyo, ba't naman nilagay pa ito rito? Ipinasulat pa ng Diyos kay San Pablo. Bakit kaya? Ito kaya walang kwenta? Pakinggan nyo, ang sabi ng apo ng alagad na si Santiago, sa Kapitulo 4, versikulo 5, o iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanagilian? Nagtatanong si Santiago. Iniisip baga ninyo ang wika na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ganyan ho ang maraming mga tampalasang mangangaral ngayon eh. Yung mga mangangaral ng kawalang hiyaan sa harap ng Diyos. Bakit? Eh, sitas ng Biblia eh, binabaliwala eh. Yung karamihan ho ngayon ng mga charismatic na kausap ko, eh, hindi na raw kailangan ito. Na ang babae mahinhin pandamit. Ngayon daw, moderno na. Ibig sabihin nila, moderno na kahit magburlis na ang kanilang miyembro, walang kiber sa kanila. Eh, sa tunay po, sumusunod sa Biblia, hindi dapat magkaganon. Bahagi po ng aral ng Ebanghelyo na katwiran ng Diyos yung maayos na pananamit ng isang tao o ng isang Kristiyanong naglilingkod sa Diyos. Eh, ito, hindi itinuro ni Ginoong Manalo ito eh. Hindi po. Ang totoo, tutol sila ngayon dito. Hindi naman daw masama yung mga alahas na yan. Ayun. E nung tanongin ko yung pastor, bakit ba ginagamit ang alahas? Is that a necessity? O yan ay pagpaparangya? Yan ba'y pangangailangan ng buhay? O yan ay pagpaparangya o pang-display o pang ano? Hindi niya malaan ang isasagot niya. Hindi niya masasabi niya na necessity. Hindi niya masasabi na yun ay pangangailangan para mabuhay. Kaya ang sabi ni San Pablo, hindi nang mahahalagang hiyas ng buhok o ng ginto o ng mga perlas o mga damit na mahalaga. Ang Kristiyano tinuturuan na maging modest, maging simple, maging timtiman, maging sa pananamit. Kaya ang sabi doon sa English ay modest apparel. Ang kailangan sa isang Kristiyano, ang Kristiyano nabubuhay sa isang modest way of life. Yung bang simpleng pamumuhay. Wala nang mga karangyaan, mga kapalaluan ng sanlibutan. At yung bawal sa Kristiyano. Pakinggan nyo, babasahin po natin sa unang Juan, Kapitulo 2,
at versikulo 14 o 15. Ganito ating mababasa. Huwag ninyong ibigin ng sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, na hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ngayon, sa Kristiyano, ang batas to, huwag ang wika ninyong iibigin ng sanlibutan, ni ang mga bagay na nangasa sanlibutan. Kung sino man ang wika ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Sapagkat lahat ng nangasa sanlibutan, masamang pita ng mata, masamang pita ng laman, at mga kapalaluan sa buhay. Paano po ang English rendition doon sa bagay na yun? Babasahin natin. Nakita niyo kung anong kahulugan ng kapalaluan sa buhay in another tongue. Ang sabi ganito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Ano po yung katumbas ng kapalaluan sa buhay? The pride of life. Ayan. Yung sari-saring kapalaluan na yan sa buhay. Yung sari-saring mga karangyaan, yan po'y bahagi ng sinasabing mga bagay na nakasanlibutan. Na ang sabi sa mga Kristiyano, huwag ninyong iibigin ng sanlibutan, ni ang mga bagay na nangasa sanlibutan. Kung sino man ang wikay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Kaya sa Kristiyano, pati pananamit may disiplina. Bawal po sa Kristiyano yung mariringal na damit. Yung bang damit na halos balutian na ng ginto. Ha? Yung mga pananamit na masyado ng costly. Kaya nga sa English, ang tanda ko po rin sa isang talata. Mabuti basahin natin sa King James Rendition. Dito ang nakalagay po yata, babasahin po natin. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 9. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair, or gold, or pearls, or costly array. Kita nyo? Costly array. Mga mamahalin at mga mariringal na damit. Bawal po yan sa isang Kristiyano. Ayun. Ay ako, hindi naniniwala na yung marami dyan ngayon nagsasabi Kristiyano, miski yung pastor lang eh. Hindi ka po makapaniwala na yung pastor Kristiyano eh. Bakit? Eh, nakasakay sa Mercedes-Benz na 15 million na bomb-proof eh. Oh? Ang sinasakyan ng pastor, luxury car. And at that Mercedes-Benz pa, hindi basta luxury car. Nibali sana kung Pajero lang yan ho. 1 milyon lang yata yung Pajero eh. Pero hindi, yung Mercedes na talaga naman, masasabi mong luxury of luxury bomb-proof. At yan eh, 15 million pag nakarating na rito sa Pilipinas, more or less. Yun ang sabi doon sa custom. Ngayon, ano po ang ibig kong ipakita rito? Hindi po ganun mamuhay ang Kristiyano. Ang mga apostol, hindi ganun ang pamumuhay na dinaanan. Lalo na yung pamumuhay ng mga pastor ngayon na nagyamanan na sa pagkolekta ng ikapo at ng kung ano-anong mga handog at love offering na wala sa Biblia. Kagaya ng ginawa ni Ginoong Manalo na may Huwebes, may Linggo, may dibisyon, may anibersaryo ng dibisyon, may anibersaryo ng kung ano-ano. Mayroong mga iba't ibang abuloy, may takingkin sa handog ng sanggol. Mayroong abuloy ng Santa Cena, wala akong sa Biblia lahat yan eh. Kaya hindi katakatakan sila magsiyaman eh.
Pero kung talagang tayo susunod sa Ebanghelyo, ito'y bahagi ng Ebanghelyo. Ang ikinalulungkot kong sabihin ay sabi ni Kristo, isang tuldok, isang kudlit, hindi nararapat mawala sa kautusan. Itong mga pastor ngayon, mga kababayan, kung mag-alis sa Biblia, sitas na, hindi tuldok at kudlit lang, mga sitas ang inaalis buo-buo. Kagaya nga nito eh. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair, or gold, or pearls, or costly array. Sa mga kapatid, bawal yung katakot-takot na karangyaan na kagaya nung mga born again daw silang pastor, makita mo yung asawa, 5-5 sing-sing. Lahat ng, nung araw ko mga kababayan maniwala kayo, napapansin ko kasi nasa Biblia eh. Nung araw, tinuturuan ako ng lola ko nung ako'y maliit. Ito ikang mga kamay na itong mga daliri ito, meron na ikang tawag yan, sabi. Ito ika ang hinuturo. Yan. Ito ika palasingsingan. Ito hinliliit. Ito laking mangmang. Ito ika ang pantulis ng kuto. Kaya sabi ng lola ko. Kaya, hinliliit, palasingsingan, laking mangmang, hintuturo, pagtiris ng kuto. Yun ang alam ko nung maliliit kami. Ito ang palasingsingan. Ano? Yun yung mga pastor ngayon, yung mga asawa ng mga born again pastor. Nakita ko doon sa Channel 13 eh. Nagsasasalita rin yung asawa eh. Talagang may sing-sing dito. May sing-sing dito. May sing-sing dito. Lahat na yata ng daliri nilagyan ng sing-sing. Maraing pambili kasi. Eh bakit? Eh maraing ikapu eh. Ayan. Wala nang mapaglagyan siguro doon sa abuli ng mundo. Pinagsasak-sak sa sing-sing at alahas. Yan. Silang mag-asawa ay tad-tad ng alahas. Eh pagdating doon sa Biblia, hindi ganun eh. Inalis na nila ito. Ganon din ang nangyari sa Iglesia ni Cristo. Inalis na nila itong 2:9 ng unang Timoteo. Ngayon, kung sasabihin sa inyo, hindi na kaya